3 beses kasi po ako tinawag ng Diyos. Nung una po, grade 3 lang ako. Na ano po ako sa gawain ng Diyos. Bata pa lang po ako, sumasama na ako sa nanay ko, kaya lang nalibang ako. Natakot lang kasi ko nung narinig ko may impyerno, sama ako sa nanay ko. Pero nung nawala, nalibang bata po, nalibang, nawala. Pangalawang beses na tinawag po ako ng Diyos, binigyan niya po ako ng kasakitan sa mata. Sabi nung doktor po nung araw sa Jose Reyes, sabi niya, ang anak mo, mabubulag yan kasi itong gamot na to, may side effect. Di nung narinig ko yun, natakot na naman po ako. Sabi ko, Lord, ikaw na yung bahala at naniniwala ako sa'yo. Pero nung gumaling na po ako, balik na naman po ako sa dati kong gawain. Ito na po yung pangatlong beses na tinawag ako po ng Panginoon. Nung dati, 24 years old po ako nung tinawag ako ng Panginoon sa gawain ng Diyos. Ang buhay ko po nun, yung plain po na lalaki. Barkada, sugal, alak, bisyo. Siyempre po, yung alam niyo po, yung babae, kasama rin po ron yung kahalayan, kasama rin po ron. Nung tinawag po ako ng Panginoon, hindi ko po alam na sa ganong paraan. Kasi po, anday kong bisyo, hindi ko naman po ina-expect na mababago ako ng ganon-ganon Ang pinaka ko po talaga, ika po. Kasi po, nung nagsusugal po ako dati, yung nanay ko, ang laki ng tiwala sa akin. Binibigay niya sa akin yung ika po, tapos po, kinukupit ko. Tapos, pag kinukupit ko, yun po yung ginagamit ko na pangsugal, sa ano-anong bagay. Hindi ko inisip. Tapos, habang ginagamit ko po yun, lagi akong talo. Hindi na nanalo yung pera ko. Kasi hindi ko nga alam po ba't ganon. Pero kada gagawin ko po yun, isa lang ang laging sinasabi ko sa Panginoon. Sabi kong ganon sa sarili ko, babaunin ko to hanggang hukay. At walang makakaalam nito, ikaw lang saka ako. Kinakausap ko siya nang hindi ko alam na nawawalan pala ako ng respeto sa kanya, saka ng paggalang. Yung pangatlong pagtawag niya sa akin, yun na po, dinaan niya na po sa tatay ko. Medyo lang po yung pagkakataon kasi ang tatay ko po talaga malakas siya. Pero 1 buwan lang po, binawian siya ng buhay dahil po nagkaroon siya ng cancer sa lalamunan. Para lang po maging maigsi, nung nagkaroon po siya ng cancer, nakita ko po kung gaano siya nahihirapan. Hindi na po kasi siya makakain, yung pagkain niya biniblender na lang po para padaanin po sa ilong niya kasi lumaki na po ng gusto yung lalamunan niya. Pag biniblender po, nagkakasya sa straw, yung parang diretso po sa ilong papunta rito po sa kanyang tiyan. Then, tapos po nakita ko na siya noon, nanghihina na siya. Tapos nung minsan na nilagyan po siya ng pagkain dun sa tubo, nabilaukan siya kasi hanggang lalamunan lang pala pumasok yung tubo. Tapos po dinala po namin siya sa MCU. Sa kabutihan po ng Panginoon, nakita ko yung hose na pinapasok sa ilong ng tatay ko. Nagdudugo na po siya. Pagkatapos po, hindi na po siya maipasok. Hindi na po siya makakakain. Doon ko na po tinawag ang Panginoon. Kasi po sabi kong ganun sa Panginoon, sabi kong ganun sa Kanya, nung during na ginagawa yung salbahe, yung unang doktor na tumitingin sa Kanya, pinapagalitan yung tatay ko. Yung tatay ko, hindi ko po siya mahal. Kasi po hindi ko nauunawaan yung pagdisiplina niya sa akin. Lagi niya akong sinisigawan. Lagi niya kung ano-ano sinasabi niya sa akin. Hindi ko maunawaan yung pagmamahal niya. Talagang naiinis ako sa kanya. Minsan nga nasasabi ko pa, pag nakatalikod siya, sana mamatay ka na. Mamamatay ka rin. Sabi ko gano'n sa kanya. Pero nung nandun na po siya sa ospital, dun ko na po nakita yung hirap sa akin ng tatay ko. Yung nag-aaral ako, pinapakain niya ako. Kasi nung nandun na siya, iniisip ko na, Lord, paano na ako? Paano na yung buhay ko? Tapos nahihirapan siya pa siya ngayon doon. Tumudugo yung tubo. Doon na po ako lumabas ng ospital. Sa pagkakataon na yun, hindi ko naman alam na nakikipag-covenant ako sa Panginoon kasi hindi ko naman pa talaga Lumaki lang ako sa SOC, pero hindi ko siya kinikilalang Diyos ko. Iba ang Diyos ko. Sabi kong ganun, nakatingin ako nun sa langit. Hirap na hirap akong mangako. Kasi yung ikapo nga, kinukupit ko At wala po pa akong trabaho nun. Sabi ko sa kanya, di ba sabi mo, ikaw yung Diyos na makapangyarihan. Ikaw yung Diyos na maaasahan. Sabi ko, isa lang Lord yung hihilingin ko sa'yo. Sabi ko, yung tubo na yan, pag napasok sa ilong ng tatay ko, lahat ng pagkakautang ko sa'yo, babayaran ko. Simula dun sa unang kinupit ko sa'yo. Tapos sabi kong ganun sa Panginoon,
ikaw na yung bahala sa tatay ko. Then pumasok ako ng ospital, may dumating pong mabait na doktor. Yung mabait na doktor na yon, ang bait-bait niya sa tatay ko. Tapos po, napasok na po yung tubo sa lalamunan ng tatay ko. Nakakain na po siya. Pero hindi ko pa po kasi alam kung paano humingi ng buhay noon eh. Hindi pa po talaga, wala pa po akong faith, wala talaga. Kahit yun lang po, yung una-unang kinausap ko siya ng puso sa puso. Nasabi kong ganun sa kanya, simula nung nangako ako sa kanya, kinuha niya na yung tatay ko. Then hindi pala rin natatapos yung lahat. Hinahanap ko na ngayon siya. Ngayon ito na po, umpisa na ng pagbabayad ko. Sa ano po, yung journey ng buhay ko, habang hinahanap ko yung Panginoon, habang nag-iisip ako, sabi ko, Lord, ang bilis ng buhay. Paano nangyari yon? Sabi ko, ganun, paano dati yung tatay ko is buhay pa, ngayon patay na siya. Nagkasakit po ako para siyang nervous breakdown. Araw-araw ng buhay ko, iniisip ko, mamamatay na ako kinabukasan. Nagpatingin po ako sa lalamunan, sa ilong, sa mata. Puro sabi ng doktor, negative siya. Pero dumarating po sa buhay ko na minsan hindi po ako makahinga. Kasi po namamanhid yung mula ulo ko hanggang bewang kasi nininervyos po ako. Pakiramdam ko talaga is mamamatay na ako. Sabi kong ganun, Lord, ano ba itong nararamdaman ko? Doon unti-unti hinanap ko yung Diyos. Tapos dito ko rin siya natagpuan. Nagbibigil na ako. Tapos kung ano yung sabihin dito, ginagawa ko, nagpa-fasting ako. Pero hindi pa rin ako gumaling-galing. Tapos isang araw na lang umuwi ako sa bahay, sabi ko sa nanay ko, nagpapaalam na ako kasi nung nasa jeep ako, hirap na akong huminga. Sabi ko, Lord, sana pag kinuha mo ako ngayong gabi na to, isa na lang ihilingin ko sa'yo. Nawa, Lord, makita pa ng mga magulang ko yung katawan ko sa kayong mga kapatid ko. Kasi Lord, kamamatay lang ng tatay ko eh. Tapos mamamatay ako, yun na lang yung huling hiling ko sa'yo. Pero sa kabutihan ng Diyos, niloob ng Diyos, baka uwi pa ako. Mahingi ko pa ng tawad sa magulang ko yung ginawa ko. Sabi ko, Nay, ito yung mga ginawa ko. Ako yung kumukuha ng alahas mo. Ako yung kumukuha ng pera mo sa pitaka. Sa tuwing Nay, ito yung ginagawa ko. Lahat, inamin ko na sa kanay, ito lahat ng sorry, Nay, pero siguro ito na lang yung buhay ko. Tapos, pwede ba, Nay, sa kahuli-huli yung pagkakataon, ipanalangin mo naman ako. Inalangin ako ng nanay ko. Then pagkatapos, matutulog na ako. May hiniling pa ako sa Diyos bago ako matulog. Sabi ko, Lord, alam ko pag namatay ako ngayon, alam ko kung saan ako pupulutin. Kasi Lord, wala akong matanda ang ginawang mabuti sa'yo. Sabi ko, Lord, bigyan mo pa ako ng pagkakataon na mabayaran ko lahat ng mga pagkukulang, ng mga kasalanan ko sa'yo. Sana, Lord, dumating yung pagkakataon sa buhay ko, makilala kita. Para pag namatay ako, alam ko, Lord, kung saan ako pupunta. Sa kabutihan po ng Diyos, niloob niya na nakatayo pa ako ngayon sa harap niyo. Tapos nung mga panahon na yun, araw-araw ko pa rin po dinaranas yun. Yung namamanid yung buong katawan ko. Pero minsan pa, nung alam ko sa sarili ko, sabi ko, Lord, okay na, Lord. Nakilala na kita. Pwede na. Pwede mo na akong kunin. Lord, panatag na yung kalooban ko kasi, Lord, alam ko na kung saan ako pupunta. Pero sa kabutihan ng Diyos, totoo pala yun, pag yung sinusuko mo na yung buhay mo, sa Kanya naman bibigyan ng buhay. Pinahaba ng Diyos yung buhay ko para mapaglingkuran ko pa siya. Soldiers of Christ, sa liwanag ay sumilang. Soldiers of Christ, sa inyo'y nagmamahal. Ang bendisyon, iaalan, upang paglingkuran. Halina kayong lahat, sumama sa Soldiers of Christ, sa Diyos ay mag-aral. Yung walang asawa, bibigyan ng asawa. Amen! Yung may sakit sa tuhod, gagaling. Amen! Jesus! 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 Jesus the King! Jesus my Lord! Jesus my all! Jesus the King! My Lord, my all! Yes! Woo! Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Umalam siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama
at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng tore, di ba upo muna siya at tatayain ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos nyo. Baka malagay ang pundasyon at hindi naman may patapos. Siya'y kukutsayin ng lahat na makakita nito. Sasabihin na nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi mo nauupo at pag-aaral ng mabuti kung ang 10,000 niyang kawan ay masasagupa sa kalaban niyang 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay nagsusugo na siya ng kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kundi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Halimbawa, tingnan nyo, kaya nga ang pagkakasakit ang hiningi ng Diyos sa buhay. Kasi yun ang daan. Yun ang daan na lalaya mga kamag-anak nyo, mga tatay nyo, mga nanay nyo, mga kapatid nyo. O sino man mga ama na narito na dapat magpakasakit siya para makalaya ang anak mo. Pero hanggang hindi nagpapakasakit ang ama ang ina, hindi walang lalaya sa pamilya nyo. Kaya tayo lahat na narito nagpapakasakit, nagtitiis, nakikinig ng salita ng Diyos sa buhay, maniwala kayo sa akin, ang pamilya nyo ngayon malaya na. In the name Amen. of Christ. Hallelujah. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim, ni ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago. Wala naman tayong magagawa, di ba? Diyos ang nagdidilig, siya nagtatanim. Sabihin na tayo, taga-ani lang tayo, taga-ani. Siya lahat ang gumagawa nyo. Sabihin, basta sumunod ka lang. Ganito, sumunod lang kayo. Binigyan nyo itong 3 linggo sunod-sunod. Tingnan nyo, ang dami pagkapalang matatamo nyo. Kasi yung pagsunod lang. Pag ginawa yung kagaya, si Lord naman nagtatanim, siya lang naman nagbibigay, hindi naman tayo. Tayo, sumusunod lang sa kalooban ng Diyos sa buhay. Wala naman tayong magagawa. Biro mo, yung mga may sakit, tatanggalin mo yung parado sa puso. Si Brother Ben, 3 beses na pala ito naging alo. Hindi ko alam. Yung una, naging alo. Kaya pala yung mga ganyang mga tao, nakaranas sa paghihingalo. Di ba? Pag sumunod talaga susunod ka talaga ng gusto. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang, at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. Huwag dayain ni numan ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutan ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Okay, atin niyo po ang galing-galing na ba? Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay